Pag-aaralan ngayon na may pamagat na Pursuing Holiness in the Fear of God, a life that is pure and pleasing to Him. At yan po sa 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Ulitin ko po, Pursuing Holiness in the Fear of God. And noong ginawa ko po ito, sa tulong po ng Banal na Espiritu, hindi ko po alam na about holiness din pala yung na-line up ng ating kapatid. And hindi po kami nag-usap. Pero sabi ko nga, walang aksidente pag ang Diyos ang gumagawa. Amen po. So ang pag-aaral po natin ngayon, uli po natin basahin 2 Corinthians chapter 7 and verse 1. Yan. Sabay-sabay po natin basahin. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ng kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Ulitin po natin mga minamahal. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Linisin natin ang mga sarili natin, ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Samahan niyo po ako na manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa pagkakataon na maibahagi po ang iyong banal na salita. Inaamin ko po na Panginoon ang kakulangan ko sa kaalaman. Kaya Panginoon, hinihiling ko po sa patnubay ng iyong banal na Espiritu na kayo pong manguna sa akin, maging sa aking mga kapatid na makikinig sa araw na ito. Nawa Panginoon, ang salita mong ito, ang katotohanan ng iyong salita, siyang may-apply namin, Panginoon, sa aming mga isip, sa aming mga buhay bilang mananampalataya. At hayaan nyo na banal mong Espiritu ang siyang lumukob sa amin sa araw na ito. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. So babasahin ko po sa English, sa ESV version. Nagsabi po dyan, "Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God." At magbuhat po dyan sa ating pag-aaralan, meron po tayong 3 punto na pupuntahan sa oras na ito. Number 1, the foundation of holiness, the promises of God. And number 2, the command of holiness, cleanse ourselves from all defilement. And number 3, the goal of holiness, perfecting holiness in the fear of God. Ulitin po natin, the foundation of holiness, the promises of God, the command of holiness, cleanse ourselves from all defilement, and the goal of holiness, perfecting holiness in the fear of God. So, before po na talakayan natin yan, meron po munang binanggit kung babalikan natin yung chapter 7, kung bakit ganyan po ang parang pinakapunto ng ating pag-aaral. Dito po makikita natin na ang mga pangako na binibigay po o sinabi diyan, yung utos na tayo po ay magpakabanal. Sabi niya, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Ang mga pangakong ito po ay mababasa natin sa chapter 6, and verse siguro 16 to 18. Kung titignan niyo po, babalikan niyo ang iyong mga Biblia. Diyan sa 2 Corinthians chapter 6, 16 to 18. Ano po yung mga pangakong iyon? Una, pangako po ng presensya ng Diyos. Verse 16 ng chapter 6. Sabi niya po doon, ako'y tatahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. So, ibig sabihin po, ang Diyos mismo ay nanananahan sa kanyang bayan. So, hindi po tayo ordinaryong tao lang. Tayo po ay templo ng Diyos. So, dahilan po para sa kabanalan kung ang Diyos ay banal at siya ay nananahan sa atin, hindi angkop na manatili tayo sa kasalanan. So, pangalawa, pangako ng relasyon sa Diyos. Chapter 6 po ng 2 Corinthians, verse 16. Sabi niya po doon, ako ang magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan.
Ibig sabihin, may covenant relationship po tayo sa Diyos. Tayo ay kanyang paghari. Dahilan po, no, para tayo po'y magpakabanal, ay bunga din ng pagiging kabilang sa Diyos. Ibig sabihin po, iba na ang ating identity. No po? At pangatlo, ito po, sabi niya, pangako ng pagtanggap ng Diyos. 2 Corinthians 6, verse 17. Sabi niya, lumabas kayo sa kanila at kayo'y aking tatanggapin. Ibig sabihin po, tinatawag tayo na humiwalay sa kasalanan at sanlibutan. May connection po ito sa pag-aaral natin kanina, no? Yung pag-apply ng ating salita, ng salita ng Diyos sa ating buhay. At ito'y magbubunga ng ating pagsunod. At tayo'y mamumuhay ng may pagsunod sa kabanalan, no? So may katiyakan po na tatanggapin tayo ng Diyos. Hindi po tayo naghihiwalay para mawalan, kundi para mapalapit sa Diyos. Humihiwalay tayo sa mga kasalanan para lalo pong mapalapit sa Diyos, no? Sabi niya, 16, sa verse 18, dyan pa rin po sa chapter 6, ako'y magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko. So may ibig sabihin, may personal at malapit na relasyon tayo sa Kanya, sa Diyos, no po. Ama natin siya at tayo'y Kanyang mga anak. Hindi lang po tayo lingkod, huwag niyo pong maliitin ang inyong mga sarili. No? Ano man po yung mga ministry natin. O tayo man po'y walang ministry, huwag niyo pong maliitin na, hindi, attendee lang ako. Huwag niyo pong maliitin yan. Kasi very special po tayo. Bakit? Tayo po'y tinuring na anak ng Diyos. That's why, yung pag-attend po natin, bigyan po natin, no, ng yung sarili natin ng kasipagan. Hindi po para lang magpakita sa kapwa, kundi dahil tayo po'y naglilingkod sa ating Diyos Ama. Amen po ba? Kaya po, ito po ang mga pangako na binanggit ni Pablo. That's why dumating po siya doon sa chapter 7 na tayo po'y kanyang inuutusan. No? Na tayo po'y magpakabanal. Kung alam mong ang Diyos ay nananahan sa iyo, paano mo hingatan ng iyong buhay? Simple lang po sa pagsunod sa kanyang mga salita. So maraming Kristiyano po, no, ang komportable sa idea ng kaligtasan. At hindi po yan masama na, yes, ako'y ligtas dahil ako'y mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit seryoso po, no, hindi po, meron naman doon na naniniwala sila, naligtas sila, pero yung kaseryosohan po sa kabanalan ay hindi po makikita. No? Hindi na po sa inyo lang, pati sa akin. Kaya po, ito'y hamon sa bawat isa sa atin na tayo ba ay nabubuhay ng may kabanalan. At dahil hindi po tayo nagpapakabanal para tayo po'y tanggapin ng Diyos. Tayo po'y nagpapakabanal dahil tayo po'y tinanggap na ng Diyos. No po? So maraming Kristiyano po, no, komportable na lang sa ganong idea na sila'y ligtas. Ngunit hindi po seryoso sa kabanalan. So madalas gusto natin ang mga pangako ng Diyos dahil masarap na. No, yung mga pangako ng Diyos. Especially yung kapatawaran, pagpapala, at buhay na walang hanggan. Ngunit hindi natin pinapansin ang responsibilidad na nakaakibat sa atin. No, ang talatang ito po ay malinaw. Ang tunay na pananampalataya, yung ating binasa kanina sa 2 Corinthians chapter 7, verse 1, ang tunay na pananampalataya ay may bunga. Ito po ay nagbubunga ng paglilinis ng sarili at patuloy na paglago sa kabanalan. Pansinin po natin ang salitang yamang taglay na natin, ang mga pangakong ito na binanggit natin kanina na matatagpuan sa chapter 6. No po? Sabi niya doon, ang mga ito po hindi utos na walang dahilan. Tayo po hindi inuutosang magpakabanal ng walang dahilan. No po? Ito po ay tugon sa biyaya ng Diyos. Hindi po ako galit, no po, para lang marinig niyo. Sabi niya, linisin natin ang ating sarili. May bahagi ang mananampalataya. Yun po, doon po tayo nagkakaroon. Kanina,
Sayang kung kanina nandyan lang po kayo, naiintindihan niyo po ang aking ibig sabihin. Na hindi po lang tayo hihinto sa pagkaligtas. Yung pagdating po sa sanctification, meron po tayong responsibilidad na dapat gawin. Sabi niya, linisin natin ang ating sarili. So may bahagi po ang mananampalataya sa pakikipagtulungan sa Diyos, sa sanctification. Isinasakdal ang kabanalan. Ito po ay proseso, hindi instant. Excuse. Excuse. Sorry po. So, hindi po ito instant, ano po, na parang yung instant noodles na lulutuin mo na lang. Tayo po ay dadaan sa proseso. Kaya dapat, di pa pakili kayo po, mga kami gising. So, sa takot sa Diyos, no, hindi po dahil takot tayo na sa anong kaparaan. Ito po yung tinatawag na reverence fear, no. Hindi takot na parang parusa, kundi paggalang. Ito po yung may paggalang at pag-ibig na may reverence. So, ang tanong po ay ito. Tayo ay anak ng Diyos. Nakikita ba sa buhay natin? Kung tayo po ay anak ng Diyos, nakikita ba sa ating yung kabanalan? So, tayo po, individually ang makakasagot po niya, no? Hindi po ako pwede magturo na dahil dapat ako muna, tignan ko muna ang sarili ko. So, ito po yung tanong. Ito ba, no, nakikita ba sa ating buhay ang kabanalan? So, number 1 po, no, nating pupuntuhan, the foundation of holiness, the promises of God. So, ang batayan ng kabanalan, ang mga pangako ng Diyos. Number 2, the command of holiness, cleanse ourselves and all defilement. Ang utos ng kabanalan, linisin ang sarili sa lahat ng karumihan. And number 3, the goal of holiness, perfecting holiness in the fear of God. Ang layunin ng kabanalan, isinasakdal ang kabanalan sa takot sa Diyos. And number 1, yamang taglay natin ang pangakong ito. So, ang batayan ng kabanalan, una, ang mga pangako ng Diyos. Hindi po nagsisimula ang kabanalan sa utos, nagsisimula ito sa pangako ng Diyos. Hindi po tayo uutusan lang ng Diyos na nauna na. No, nauna po yung kanyang mga pangako. No? So, bakit nagsisimula po ang kabanalan sa pangako ng Diyos? Kasi po ang kabanalan ay hindi nagsisimula sa utos kundi sa ugnayan at biyaya ng Diyos. Kaya napakahirap po sa isang tao na walang relasyon sa Diyos ang makapamuhay siya ng kabanalan. Dapat ito po'y nagsisimula sa relasyon o ugnayan natin sa Diyos. No po. 2 Corinthians chapter 7, verse 1, malinaw po na yamang taglay natin. Sabi niya diyan, ang mga pangakong ito, ibig sabihin, bago pa man ang utos na linisin ang sarili, may nauna ng ginawa ang Diyos. Naniniwala po ba tayo doon? May naunang ginawa po ang Diyos sa atin, no? Hindi po tayo kumikilos dahil para may gawin ng Diyos sa atin. Siya po ang nauna na kumilos sa atin. Dahil po ang Diyos muna ang kumikilos bago tayo tumugon. Hindi tayo po ang unang kumilos and then ang Diyos ang tutugon. Kundi siya po ang unang lumapit sa atin. 2 Corinthians chapter 16 to 18, sabi niya, ako'y tatahan sa kanila, ako'y magiging ama nila o ama ninyo. And 1 John chapter 4 verse 19, tayo po'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Nililinaw ko lang po, ito po yung response natin no, kung bakit tayo po ay dapat mamuhay ng may kabanalan. Ibig ko lang pong ipunto dito na may nauna ng ginawa sa atin ang Diyos. So ang kabanalan po ay response na lamang sa atin. Hindi po requirement ito para mahalin tayo ng Diyos. No po? Dahil ang pangako ng Diyos ang nagbibigay ng tamang motivation sa atin. Kung utos lang po ito, magiging tinatawag na legalistic lang po tayo, sumusunod lang sa batas. O kaya naman po darating ang panahon na tayo po'y mapapagod at susuko. Pero kung pangako po, dahil po ito'y pangako,
nagkakaroon po tayo, sumusunod po tayo, response tayo, una ng may pag-ibig, ng may pasasalamat, at nagkakaroon po tayo ng desire to please God. Ano po, pasensya na, nawawala yung boss kanina pa kasi nagsasalita. Kaya po, hindi po kailangan magbago para lang tanggapin tayo ng Diyos. Dahil sabi ko nga kanina, tinanggap na po tayo ng Diyos bago tayo magbago. No? Parang ganito po, pag ito'y mo-motivate natin sa ating sarili, no? Tinanggap na ako ng Diyos, kaya kailangan ko magbago at kailangan kong sumunod sa kanyang mga utos. Amen po. So dahil ang ating identity po ay ang pundasyon ng ating pamumuhay. Kung tayo po ay tinuturing natin ang ating sarili na anak ng Diyos, tahanan ng Diyos, natural na po na ang buhay natin ay magbabago. Sabi ko nga kanina, hindi po ito magiging pilit lamang, no? O parang obligasyon. Ang nakakalam po na sabi na ito'y dapat sundin, kundi ang anak ng Diyos, mga anak ng Diyos, no po. So, yung 1 John 3, chapter 3, verse 1 to 3, makikita po natin doon na ang sabi doon ay ang nakakaalam na siya'y anak ng Diyos ay naglilinis ng sarili. Kung alam po natin na tayo'y anak ng Diyos, tayo mismo ay kusang maglilinis sa ating sarili, mabubuhay ng may kabanalan. Sabi nga po sa Ephesians chapter 1 verse 4, kung ito po isa-summarize natin sa maikling salita, pinili tayo upang maging banal. Ito po, pinili po tayo ng Diyos upang tayo maging banal, kawangis ng kanyang anak, no? So paano po ito mangyayari? Paano tayong nagiging banal? Hindi po ito, ulitin ko lang, hindi po ito automatic. Pero hindi rin po purely sa sarili nating effort o kusa lang na pagkilos. Ito po ay cooperation, yung ng banal na spirito, at natin, yung tayo po nakikipagtulungan, no? Hindi po dahil hindi kaya ng banal na spirito, kundi tayo po ay nagre-response sa pangunguna po niya. Sa pamamagitan po ng patuloy na pagbibigay, pag-aalala, ano po? At pagbibigay ng palaging tinatanim natin sa ating isip na ang mga paghawak sa mga pangako ng Diyos na ito, ang siyang magbibigay sa atin ng pagbabago, nagsisimula una sa isip, sa puso, and then ito ay lalabas sa atin. Ano po? Sabi nga po sa Romans 12:2 kanina, no, ng ating pinag-aralan, at kung babasahin po natin yan, ang pagbabago po ay nagsisimula sa isip. No? Dahil po kung puno ang ating mga isipan ng pangako ng Diyos, mababago po susunod ang ating mga puso. Sa pamamagitan po ng aktibong paglilinis sa ating sarili. Kaya nga po may responsibilidad tayo. So iwasan po natin ang kasalanan sa pamamagitan po ng pagputol ng mga bagay na nagpapabagsako, yung parang naging exercise, naging buhay natin before, na alam mo na ito ay nagiging instrumento ng kasalanan. Amen po. Nakukuha po ba natin ang ating pinag-aaralan? Dahil ang pinag-uusapan po natin, paano po tayo mamuhay ng tuloy-tuloy, no, na may kabanalan sa ating buhay. Sabi nga po ng James or Santiago chapter 4 verse 8, linisin ninyo ang inyong mga kamay, kung ang ating mga kamay, no po, ang siyang nagiging dahilan. At sa Colossians chapter 3 verse 5, patayin ninyo ang mga gawa ng laman. Sabi ko nga, kung ano man yung mga instrumento, no, na ginagamit o nagiging instrumento para sa kasalanan, putulin po natin ang mga bagay na ito. Hindi po yung mga parte, ibig sabihin, tigilan na natin.
No? Hindi po ito literal, na putulin ang kamay o ano. So ang Diyos po ang nagbibigay ng lakas para may sagawa ang kabanalan. Sabi ko nga, napakahirap talaga sa atin na mabuhay ng may kabanalan on our own effort. Kaya po yan po ang tulong na binibigay sa atin ng banal na Espiritu. So sa pamamagitan po, una, sa reverence fear o yung takot sa Diyos, ito po ang nag-guard sa ating buhay. Ang sabi nga po ng Kawikaan chapter 8 verse 13, magipagbukas po tayo. 8:13. Sige bro, pag-suyo. Colossians ay Kawikaan. Ang takot sa Panginoon ay pagkamuhi sa kasamaan. Ang kapalaluan, kahambugan, landas ng kasamaan, at ang masamang pananalita ay aking kinasusuklaman. So sa pamamagitan po ng takot sa Diyos, sabi ko nga ang lahat ng mga bagay na nabanggit, no, diyan ay ating itong mapaglalabanan. So hindi lang po 'yon. Maging sa ating paglilingkod sa Diyos, magkakaroon po tayo ng paggalang at takot nito. At yung mga, sabi mo, mga ministry nating binibigyan po tayo ng Diyos na privilege, gagawin po natin yan ng may pagmamahal at pagkatakot sa Diyos. No, hindi po yung obligasyon o napipilitan. Muli, nagsisimula po ang kabanalan sa pangako ng Diyos dahil ito po ang nagbibigay ng una, relasyon sa atin at sa Diyos. Pangalawa, yung identity natin. Hindi na po tayo, no, yung dati nating pagkatao. At nagkakaroon tayo ng motivation. At ito po ang nangyari na tayo po ay lumalaban sa mga kasalanan. Nagkakaroon po tayo ng pagbabago ng isip. At aktibo po yung ating pagsunod sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So hindi ka po magiging banal o hindi tayo magiging banal sa pamamagitan lang ng pagsusumikap lang kung wala po, no, yung tulong ng banal na Espiritu. Sabi ko nga, napakahirap talaga na mabuhay ng may kabanalan. So magiging banal po tayo kapag ang puso natin ay nabihag ng mga pangako ng Diyos. So salita ng Diyos, ang motivation po natin, motivasyon ng malinis na pamumuhay ay hindi po takot sa tao o relihiyon, kundi ang katotohanan, tayo po itinanggap na ng Diyos. Tayo kanyang mga anak, siya ay nanananaan sa atin. No? Baliktad, yung may age. Yung so kapag naunawaan po natin ang identity natin, no, nagbabago po ang ating pamumuhay. And number 2, the command of holiness. Sige po, dadako po tayo sa number 2. The command of holiness. Cleanse ourselves from all defilement. So natapos na po natin, no, yung pag-aaral doon sa point number 1 po natin. And number 2, dadako po tayo. So ang utos po ng kabanalan, ang linisin po ang ating sarili, no, sa lahat ng karumihan ng laman at ng Espiritu. Ito po ay isang malinaw at seryosong panawagan. No, wag po natin baliwalahin, no, yung panawagan o utos ng Diyos na yan sa bawat mananampalataya na hindi po lamang tumigil sa panlabas na pagbabago, kundi magsikap din po sa panloob, sa pamamagitan po, no, sa panloob ng ating puso. Sapagkat po ang karumihan po ng laman ay tumutukoy sa kasalanang hayag at nakikita tulad ng immoralidad. Meron po, no, na mga kasalanan na nakikita na, katulad nga po ng mga bisyo, immoralidad, masasamang gawain. Samantalang po ang karumihan ng Espiritu, yung nakatago sa atin, tumutukoy sa mga kasalanang katulad po ng pride, no, kapalaluan, inggit, galit, yan po, no, nasa puso yan, hindi po nakikita hanggat hindi ito lumalabas. At pagpapaimbabaw. Kaya ipinapakita po nito
no? Cleanse ourselves from all defilement. Ipinapakita po nito na hindi sapat ng maayos po yung panlabas lamang na anyo kung puso po natin ay marumi. Di ba kanina sabi po natin sa ating pag-aaral kung ano yung nasa puso natin, ito'y lumalabas sa ating bibig. At gayon din, kung ano yung nasa puso natin, ito yung lalabas sa ating pagkatao. Kaya hindi po sapat lang, no, yung sa panlabas lang, talaga dapat, ito po ay nagsisimula sa ating puso. Ang pagsunod po sa utos na ito ay mahalaga dahil ito po ang ebidensya na tayo ay tunay na mga anak ng Diyos. Amen po? Hindi po pwedeng maging kumbaga, sinasabi natin na Kristiyano, pero walang ebidensya. No, dahil ganun pa rin tayo, no? Yung ating ugali before ay hindi pa rin, ay nandyan pa rin sa atin at hindi pa rin ito nawawala. Kaya, ang ebidensya po sa atin bilang tunay na mananampalataya ay magkaroon po tayo ng pagbabago. Sabi nga sa 1 John chapter 3 verse 9 to 10, ang tunay na anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. At ayon din sa chapter 7 ng Matthew verse 16, sabi nga, makikilala ang tao sa kanyang bunga. Ano po? Kaya kung walang makikitang paglilinis at pagbabago, ay may dahilan po upang suriin kung tunay ba tayong binago ng Diyos. O sabihin na natin, tunay ba tayong mananampalataya? Kaya po, palagi siguro kapag nakakarinig tayo ng mga preacher o preaching, palagi po, kapag pagdating sa kabanalan, no, palagi nating iniisip, ito ba'y nagagawa ko? Ito ba'y napakahirap kasi pero kapag blessing, di ba? Po natin, aktibo natin sa pakikinig, pero pagdating na po sa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos patungkol sa kabanalan, pamumuhay ng may kabanalan, minsan papasok dito, lalabas doon. Kasi alam mo bakit? Alam niyo po, ano yung pinakamahirap na talikuran ng tao? Yung kanyang comfort zone. Dahil doon siya masaya, doon siya nagiging kontento, doon siya, no? Yung pinag-uusapan po dito, yung dating pagkatao na against po sa kalooban ng Diyos. Kaya po pagdating sa usaping kabanalan, lahat po tayo nahihirapan. Dahil alam mo, may iiwan ka. Dahil alam mo, may dapat kang gawin na magbabago sa iyo, sa atin. Nakikinig po ba tayo? No, sabi ko nga, hindi po ako tumayo dito dahil ako yung banal, kayo hindi. Lahat po tayo, no, ay dumadaan sa ganitong pagsubok. Pero, ito po ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kung tunay po na tayo po ay mananampalataya, tayo iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak sa dati nating pagkatao na alam natin yun po ay tutungo sa impyerno. Dapat po tayo naman na namatay na sa kasalanan, sabi nga, tayo ay siguro sabihin ko sabay-sabay na mamuhay ng may kabanalan. Amen po. No? Kaya po, ang pagbabago po ay may dahilan upang suriin kung tunay nga ba ang buhay natin ay nabubuhay sa kabanalan. Higit pa rito po, ang paglilinis po ay mahalaga upang mapanatili po ang malapit na makikipag-ugnayan sa Diyos. Sapagkat bagamat hindi nawawala ang relasyon ng anak sa ama, kapag tayo po'y nagkakasala, no, yung minsan hindi natin naiwasan, ano po ang naapektuhan doon? Tama nga po, hindi po nawawala ang ating kaligtasan kapag tayo po nahulog sa kasalanan. Ano pong naapektuhan doon? Yung fellowship na po natin sa Panginoon. Ano po? Ang fellowship po ay nakakaapekto sa kasalanan. Gaya po ng makikita natin sa Aklat ng Awit, chapter 24,
verse 3 to 4. Psalms 24, 3 to 4. Sige po, pakibuksan natin. Diyan na lang po ako itingin. (24, 3 to 4). Ang sabi po, sinong aakyat sa bundok ng Panginoon? At sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Ibig sabihin po diyan, dahil banal ang Diyos, walang sino man ang makapaglalakas na loob na siya ay umakyat doon, no? Diyan po sa banal na bundok ng tinatawag diyan. Dahil siya'y may malilinis na kamay at may pusong dalisay na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo at hindi sumusumpa na may panlilinlang. Ibig sabihin, kapag tayo po'y marumi, hindi tayo makakalapit sa Diyos. Kaya po, unang-una, no, kapag tayo po'y nananalangin, ano po ang dapat nating hingin para tayo'y makalapit sa Diyos? Paglilinis. Yung tinatawag na repentance, no po, paghingi ng tawad. Dahil sabi nga, hindi po tayo makakalapit sa Diyos. Yung pinag-uusapan po natin dito, kabanalan, no? Kaya po, ang kasalanan ay nagiging hadlang sa ating intimacy sa Diyos. Bukod po dito, ang kabanalan ng malinaw na naghiiwalay sa atin, sa sanlibutan, sapagkat tayo ay tinawag upang maging kakaiba, no? At hindi makiayon sa mundo. Ayon po sa 1 Peter chapter 1, 15 to 16 and Romans chapter 12 verse 2, kaya ang patuloy na paglilinis ay nagpapatunay na tayo po ay nabubuhay sa ibang pamantayan. At ano pong pamantayan natin? Ang salita ng Diyos, Biblia. Ano po? Kung ang mga tao po ay nabubuhay sa world system, yun po yung kanilang pamantayan, tayo po ang pamantayan natin, no? Ang salita ng Diyos. So, kasabay po nito, ang paglilinis ay nagsisilbi ng protection laban po sa mapanirang epekto ng kasalanan, no po? Sapagkat ayon po sa aklat ng Santiago, no, chapter 1, 14 to 15, ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan at ayon sa Hebreo 3:13, makitiis po kayo sa mga text na aking binabanggit. Ito po ay nandaraya at nagpapatigas ng puso. Ang pinagtutukuyin po natin dito, ang epekto po ng kasalanan, kamatayan. Tapos sa ibang salin po, ito po ay nagpapatigas ng puso. Kaya po ang pagsunod sa utos na ito ay hindi lamang po obligasyon, kundi pag-iingat sa ating sarili at higit sa lahat, ang kabanalan po ay nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Sapagkat bilang kanyang mga anak, ay hangad nating mamuhay ng kalugod-lugod sa Kanya, no, na ayon po sa Kanyang kalooban. Kaya't ang ating malinis na pamumuhay ay hindi para sa sarili lamang po, kundi para sa Kanyang kalwalhatian. So ginagawa po natin ito, no? Hindi lang po para tayo magkaroon ng perfect connection sa ating Panginoon, kundi para sa Kanyang kalwalhatian. No? Gayon pa man po, mahalagang maunawaan po natin, hindi nililinis ng anak, no, ng Diyos ang kanyang sarili upang maging anak, kundi nililinis niya ang kanyang sarili dahil siya po'y anak na. No, yung pananampalataya, pinag-uusapan natin dito. At ang paglilinis na ito po ay sinasagawa sa pamamagitan ng tapat na pagsisisi kung saan hindi po natin itinatago dahil wala tayong may tatago sa Diyos. Naniniwala po ba tayo doon? Ilabas. Ano man po yung karumihan. Dahil po ang Diyos ang sumisiyasat sa ating mga puso. So binibigyan po natin yung mga kasalanan na yun ng katwiran na hindi po natin ito inaamin, nagiging matigas po tayo. Kaya po dapat lahat, sabi nga sa 1 John chapter 1 verse 9, no, kung tayo po, no, ay hihingi ng kapatawaran, siya ay tapat na tayo'y patatawarin at lilinisin. Kaya bakit pa po tayo magde-deny sa ating sarili, no, na
Hindi naman kasalanan tayo. Okay, ito. Lahat. Lahat po. Ito po ay ating isuko sa Diyos, no? Kaya po, sa pamamagitan po ng pagputol sa pinanggagalingan ng kasalanan, no, yung kung babasahin po natin, no, yung Matthew chapter 5, doon nabanggit po ng Diyos, ng ating Panginoong Yesukristo, 29 to 30, na saan po, hindi lamang nilalabanan, kundi iniwasan ng tukso sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So sa pamamagitan din po ng pananagutan sa kapwa o kapwa mananampalataya, ayon po sa Hebreo chapter 10, 24 to 25. Siguro, i-take note nyo na lang po, Santiago 5:16, upang hindi tayo lumaban ng mag-isa at sa pamamagitan ng takot sa Diyos, may kasamang paggalang. Ibig sabihin, pinupunto ko po dito, napakahalaga din na tayo po ay uma-attend ng mga means of grace. Dahil dyan po tayo napapaalaanan, tapos, no, especially kung Bible study yan, no, nabibigyan po tayo lalo. No, yes, maganda po yung tayo merong quiet time, nagde-devotion tayo, mag-isa. Pero kapag po lahat ng ating mga natutunan, pinagsama-sama natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos, alam niyo po, lumalawak ang ating kaalaman. At yung napapagtibay po yung ating napapag-aralan every nagde-devotion tayo. Ano po? Kaya ako bilib po ako sa isang kapatid na nagbabahagi din ng salita ng Diyos. Every time na pagkatapos po niya na magbahagi, tinatanong niya ako, meron ba akong mali o meron ba akong kulang na sasabi? Bakit po? Aware po siya na sa kanyang pag-aaral, no, hindi lamang po yung of course, natututo siya mag-isa. Dahil alam niya, sa pagtanong o sa pakikinig sa kapwa, lalong lumalawak ang kanyang natututunan. Kaya po, siguro, napapansin niyo lagi sa announcement, paulit-ulit yun. Every Wednesday, inaanyayahan po namin kayo. No? Except, of course, kung taliwas po sa oras, yung mga, especially po yung mga midnight shift, no? Yun po ang purpose, no? Hindi lang po yung makita natin ang bawat isa, kundi sabay-sabay po tayong matuto at sa pamamagitan ng mga kaalaman na yan, no? May apply po natin ito sa ating buhay. Kaya, yung ating pamumuhay ng may kabanalan, yan po ay nagiging madali. Nagiging mahirap po yan, lalo na kung wala tayong mga salita ng Diyos sa ating mga isip at sa mga buhay. Kasi paano nga ba natin ito malalabanan? Ano po? So, ang utos po ng kabanalan, una, linisin ang sarili sa lahat ng karumihan. Linisin natin ang ating sarili sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu. Kaya po, makikita po natin may dalawang aspeto ng karumihan, external at ang internal. Ano po? Yung immoralidad sa external, bisyo, mga maling gawa, internal, no? Kasalanang hindi agad nakikita, yung mga pride, inggit, galit. So, examine po siguro natin ang ating sarili kung meron pa po tayo ng mga nasabing mga kaugaliang ito sa ating buhay. No? Kaya po, napakahalaga na we are cleansed. No? We cleanse ourselves from all defilement. Sige po, dadako na tayo sa ating pangatlo na punto, the goal of holiness or perfecting holiness in the fear of God. So, ang layunin po ng kabanalan, ang isinasakdal ang kabanalan sa takot sa Diyos ay hindi po isang opsyon, kundi malinaw na kalooban ng Diyos. Hindi lang po ito, option mo na. Ito na para, dapat magpagawin. Hindi po, ito po'y kalooban ng Diyos, no? Ang malinaw na kalooban ng Diyos para sa ating mga anak. Para sa atin na anak niya. Sapagkat, sabi nga po ng 1 Thessalonians or Thessalonica chapter 4 verse 3, Thessalonians chapter 4 verse 3,
ang ating pagpapakabanal, no po, ang kanyang nais para sa atin. Ayan, sige po, basahin natin. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y umiwas sa pakikiapid. Hindi po yan option. Ito po'y kalooban ng Diyos, no? At kung babalikan din natin yung Ephesians chapter 1 verse 4, ganyan din po ang ibig sabihin. Tayo po'y pinili upang maging banal at walang dungis. Kaya't hindi po tayo iniligtas upang manatili sa dati nating pamumuhay, kundi upang lubos na baguhin at iayon sa kanyang layunin. At ito rin po ang tunay na layunin ng ating kaligtasan. Hindi lang po para makita natin ang Diyos, makasama natin ang Diyos, kundi patungo po tayo sa kabanalan. Dahil ang kaligtasan po ay hindi lamang pagliligtas mula sa kaparusahan, kundi isang proseso ng pagbabago tungo sa pagiging katulad ni Kristo. So gaya po ng sinasabi sa Romans chapter 8 verse 29, na tayo'y hinirang upang maging kawangis ng kanyang anak. No, nilinis niya tayo upang maging bayan na masigasig sa mabubuting gawa. Kaya po, ang dulo ng kaligtasan ay ang Christ-likeness. So bukod po dito ng kabanalan, ay kinakailangan sapagkat ang Diyos na ating Ama ay banal. At bilang kanyang mga anak, ay tinatawag tayong magpakita ng kanyang katangian, na isa po sa kanyang katangian ang kabanalan. So para pong sa Matthew chapter 5 verse 28, itinuturo ng mga talatang ito ang pamumuhay ng may kabanalan. No, isa sa katangian po ng Diyos. Kaya kung sino po ang ating Ama, at iyon din ang dapat makita sa ating buhay, no? Higit pa rito, ang kabanalan po ay paghahanda sa ating pakikipagtagpo sa Diyos. Tama na po itane po. Dahil ayon po sa Hebreo 12:14, walang makakakita sa Panginoon kung walang kabanalan. Na? Gayon din po sa Apocalypse 21:27, karagdagan na lang mga title po, mga text ito, ay malinaw po na walang anumang marumi ang makakapasok sa kanyang presensya. So tayo po pinabanal, no, positionally sa pamamagitan po ng paglilinis ng dugo ng ating Panginoong Yesus sa atin, no po. Makapangyarihang dugo ng ating Panginoon. So kaya ang pamumuhay po ng banal ngayon ay paghahanda sa walang hanggang pakikisama sa Kanya. At hindi lamang po iyon. Ang kabanalan ay nagbibigay kalwalhatian sa Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa ay nakikita po ng iba ang kanyang katangian sa atin. At siya ay niluluwalhati ayon sa kanyang mga salita. No? Kaya po ang kabanalan ay hindi lamang po personal, kundi may layuning ipakita ang Diyos sa mundo. Samantala, sa tinatawag na perfecting holiness ay hindi po nangangahulugan ng agarang pagiging perpekto, kundi isang patuloy at masigasig na paglago kung saan araw-araw po tayong nagiging higit na katulad ng ating Panginoong Yesus. Yan po ang sinabi din ng Philippians chapter 3:12-14. Na bagamat hindi pa po siya sakdal, no, si Pablo ay patuloy siyang nagsisikap. Kaya ito po ay isang direksyon ng buhay at hindi instant na kalagayan. At sa prosesong ito po, ang takot sa Diyos ang nagsisilbing pundasyon at lakas ng kabanalan. No po, sapagkat ito po ay may kasamang malalim na paggalang, pagkamangha at pagkilala sa kanyang kabanalan na nagbubunga po ng paglago sa atin, no. Kaya po habang tumataas po ang ating pagtingin sa Diyos, no, yung respeto natin, pagkakilala natin sa Kanya, lalo po nating
kinamumuhian ang mga kasalanan. Sa kabuuan po, ang isinasakdal na kabanalan sa takot sa Diyos, ang ating layunin dahil ito po ang kalooban ng Diyos. Layunin po ng kaligtasan, reflection po ng ating Ama. So, siya po nawa ang makita sa ating buhay. So, sa ating pinag-aralan po, yung 2 Corinthians chapter 7 verse 1, muli ito po ay paalala na mayroon tayong dakilang pangako, kaya tayo po ay may dakilang responsibilidad. At ang ating layunin ay ganap na kabanalan. Ang hamon po ay ito. Surihin po natin ang ating mga buhay. Tanungin po natin, meron bang karumihan sa laman o sa espiritu na kailangan nating talikuran? Pangalawa, balikan po natin ang mga pangako ng Diyos. Pinapahalagahan mo ba o po natin ang pagiging anak ng Diyos sa ating buhay? So magdesisyon po tayo ngayon, hindi po bukas. Ngayon po, linisin po natin ang ating mga sarili at ituloy po at lumakad ng tuloy-tuloy sa kabanalan. So kung tunay po nating naunawaan ang pagmamahal at pangako ng Diyos, alam niyo po, ito ang magbibigay sa atin ng lakas na hindi tayo mananatili sa kasalanan. So sa halip po, tayo po ay magpupursigi na mamuhay ng banal, hindi dahil po napipilitan, kundi dahil tayo po ay umiibig sa Diyos. So purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita nating napag-aralan sa umagang ito. Nawa ito po ay nakapagbigay ng pagpapala sa bawat isa at ma-remind tayo na hindi lang po sa pag-a-attend naluluwalhati ang Diyos sa atin, kundi number 1 po yung kabanalan. Ano po? No? Ang dami po, minsan tinatanong, ano ba ang katangian ng Diyos? No? Siya'y mapagbigay, mapagmahal. Madalas nakakalimutan po yung holiness. Alam niyo po, yung pinaka-importante dahil sabi nga, hindi tayo makakatungo sa Panginoon ng walang kabanalan. And paano tayo pinabanal ng Diyos? Sa kanyang bugtong na anak, pananampalataya natin. Sige po, tayo po'y tumayo. Bago po tayo manalangin, nais ko po na bilang closing song natin, awitin po natin muli yung Holy Forever. Ito na. Right.